Bakit kaya na-approve pa rin ako sa mga legit na OLA sa kabila ng mga fast due ko or overdue ko sa mga loan app na umabot na ng halos 2 taon? Well, alam kong meron ding magtatanong sa inyo kung meron din ba kayong chance na ma-approve sa mga legit na OLA kahit na meron kayong mga overdue or mga fast due na loan app. Sasagutin natin yan dito sa ating topic ngayon, kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. God knows kung paano ako na-trauma, na-depress, nagka-anxiety sa mga OLA way back 2023. And alam ko na meron sa inyo na hindi naniniwala. Sabihin nyo na naman na baka gawa-gawa ko lang to. Well, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Kasi ang mga nakakaalam lang naman nun is yung mga nakakilala ko, yung mga kaibigan ko, yung ate ko, yung mama ko. Even yung mga relatives ko talagang nakakaalam nun. Walang nakakaalam nung pinagdaanan ko nung 2023. Saksi din yung ex ko nung time na yon kung paano ako magkwento sa kanya sa call kasi malayo siya sa akin nasa La Union siya at nandito ako sa Mindanao. Tinatawagan ko siya sa tawag gamit yung ibang number, and then pag kinakausap ko siya nagkukwento ko ng mga problema ko about nga sa OLA, tapos panay ako iyak ng iyak kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko nung time na yon. Buti nandun siya nung time na yon kasi nakakahiram siya sa mga kaibigan niya, pero binabalik ko din naman agad every month. And alam niyo din ba nung time na yon, nung 2023 na sobrang depressed ako sa OLA. Halos napabayaan ko na rin pati personal hygiene ko. Yung tipo na sa isang linggo, 2 beses na ako maligo, ganun. And wala na akong ganang kumain. Ayoko nang lumabas ng bahay. Nagkukulong ako sa kwarto. And pag lumalabas naman ako ng bahay or sa mga public places like palengke, nagpe-face mask ako talaga kasi feeling ko talaga pag once na nakita nila yung yung identity ko, baka huhusgahan ako ng mga tao, baka sabihin lang scammer to, ganun. Kasi feeling ko kasi baka na-post na nga ako sa mga online buy and sell dito sa mga Facebook group dito sa lugar namin. Kasi mostly talagang nagpo-post yung mga agent sa mga buy and sell na group at ipapalabas nilang scammer ka. Yun yung mga ginagawa nila para mapilitan ka nga magbayad. Pero feeling ko ngayon hindi na inaalaw ng mga admin yung mga ganong post ng mga agent kasi aware na sila about doon. Based on my personal experience, hindi ako dapat mapapasok. Hindi naman ako dapat talaga mapapasok sa mga 7 days na repayment na OLA. Kung hindi lang sana biglang na-reject yung ibang mga OLA katulad ni Mr. Cash at ni Pascash VIP. Kasi after ko magbayad kay Mr. Cash, ilang reloan na ako sa kanya. After ko magbayad doon, na instead na magagamit ko pa or ma-reloan ko ulit, biglang na-reject ka, so hindi ka na makaka-reloan. So ang nangyayari, mapipilitan kang maghanap ng ibang mga loan app, alternative way para makahiram ka ulit. And then kapag once na napasok ka na sa mga 7 days repayment na OLA, dyan ka na mag-i-start na mababaon sa utang. Kasi sobrang hirap kayang hanapin ng pera after 7 days. Mostly hindi pa nga yan umabot ng 7 days kasi parang 6 days lang sila 6 days lang yung kanang loan term payment. Halimbawa, na-approve ka today, kahit gabi ka pa na-approve, counted na yon doon sa 7 days nila. So parang 6 days mo lang siyang babayaran. And then, paano pag after 6 days, wala ka pang pera, edi ang mangyayari, hahanap ka ulit ng ibang mga loan app na pwede mong utangan para may pantapal doon sa una mong loan app. And ito based on my personal experience, kaya tayo nababaon sa utang dahil sobrang laki ng kinakaltas nila. Like halimbawa sa 2,000 na hiniram mo dun sa isang loan app na 7 days repayment or fly by night na OLA. Okay, dun sa 2,000, ang mercy mo lang na loan amount dun is 1,400. So kinaltasan ka ng 600. Tapos meron pa silang interest na 400, 500 or 600. Sobrang laki ng kinikita nila in just 6 days. So, paano ko nga ba nasabi na mahirap hanapin yung pera in just 7 days? Okay, halimbawa, isa kang employed, tapos yung sahuran mo is 15.30 or kinsenas katapusan. So, napilitan kang umutang sa isang OLA na 7 days repayment. Tapos, saan mo naman nahanapin yung ipamabayad mo after 7 days kung yung sahuran mo is kada kinsenas katapusan?
Ako nga na business owner, may sari-sari store, halos nalubog na nga rin ako sa kakabayad dun sa mga iba kong loan app na 7 days repayment para lang makatawid ako, para lang hindi ako maharas. Pero dumating talaga sa point na kahit sobrang good payer ko sanla, ang hirap nilang pakiusapan. And then kahit anong pagmamakaawa mo, kahit bumabagyo, hindi yan sila mapapakiusapan. Dumating pa nga sa point na nakasangla yung phone ko na isa para lang makabayad dun sa ibang Ola. And dumating din sa point talaga na muti ko nang may sangla yung, ay may benta yung ref ko na napundar ko para lang makabayad sa Ola, pero hindi pa rin talaga sapat kasi sobrang laki talaga ng kanilang interest at kaltas. O baka sabihin nyo naman nagawa-gawa ka lang to ha. Okay, may kukwento ko sa inyo. Last year 2024, may pumunta dito sa amin na taga BPI Bangko, and minomonitor talaga niya yung tindahan ko, and alam niya na sobrang tagal na yung tindahan ko. So sinabi niya na pwede na ako mag-apply ng loan sa kanila. So nag-decide ako na mag-apply ng loan sa BPI Bangko. Nag-submit ako ng mga application ko, mga kailangan ko, pina-process ko na sa kanila, pero na-reject ako or na-denied yung application ko kasi daw nakita nila sa system nila na marami akong mga loan app na fast due or na overdue. Ilalagay ko lang yan sa my screen yung proof ng aming chat para maniwala kayo. And dito nga no, pero thanks God kasi last year din nag-apply ako ng motor which is sa Honda, and that time medyo kabado din ako nung time kasi baka hindi ako ma-approve. Pero nauna ko munang in-applyan yung motor, guys, no. Nauna muna ako nag-apply ng motor mga March. Then nag-apply ako ng motor ko, tapos medyo kabado, March or February, basta yung mga ganong month. And then nag-apply ako, medyo kabado ako nung time yun kasi baka feeling ko hindi ako ma-approve. Kasi baka makita na sa system nila na marami akong ma-fast due na Ola. Pero thanks God kasi na-approve ako dun sa motor loan. Pero sa dito nga sa BPI, mga April, basta nag-apply ako sa BPI, na-reject ako sana kasi nakita talaga na sa system nila na marami nga akong fast due na Ola. Pero this time, nakakatuwa lang kasi sa kabila ng mga fast due na Ola ko, may mga legit na Ola na nang a-approve sa akin, katulad ni Credibo. Pero nauna na muna si Maya Advance Loan ni Maya Business. Last year, mga December, hindi ako nag-apply ng loan kay Maya Business, pero na-offeran niya ako ng kanyang cash loan. Nag-start ako sa 1,000 and palaki na yung credit limit ko sa kanya kasi nga, good payer ako dito kay Maya Advance Loan. At ito, na-approve din ako kay Credibo na medyo okay talaga si Credibo kasi para siyang si Bilis. Feeling ko para siyang si Bilis kasi buy now pay later din siya. Na-approve ako sa first na loan ko na 12,500. Ilalagay ko lang dyan sa may description box or sa may comment section yung link if ever na gusto nyo panoorin yung about kay Credibo. At na-approve din ako kay FT Lending na isa rin siyang legit pero medyo malaki lang din talaga yung interest niya, pero buo yung amount na ma-receive natin. So, paano nga ba ako na-approve sa mga legit na loan apps sa kabila ng mga fast due na Ola ko? Okay, ito lang yung napapansin ko guys based on my personal experience at hindi ko alam kung sure ba ito. Siguro dahil nga sa iba na yung SIM card na ginagamit ko sa pag-a-apply ng loan. Iba yung ginamit kong SIM card kay Credibo sa pag-apply sa kanya. Hindi ko na ginagamit yung dating SIM card na ginamit ko sa mga na fast due na Ola kasi parang feeling ko may parang na-block na siya, ganon. So, yung ibang SIM card, doon na-approve nga ako dito kay Credibo at na-offer na ako ng 12,500, and even kay Maya Business iba din yung SIM card na gamit ko, pati kay FT Lending. Nag-try nga din ako sa ibang loan app na legit at ginamit ko yung dating SIM card ko noong 2023 sa pag-apply sa kanila, na-reject ako. So baka dahil sa SIM card at doon ako na-approve. At syempre, nalagaan ko na rin yung credit standing ko sa mga loan app na meron ako ngayon. Kaya siguro na rin ako na-approve sa mga legit na loan app katulad ni Credibo. So sa mga gaya ko din dyan na overdue ng almost 2 years, huwag tayong mawala ng pag-asa na mag-apply sa ibang mga legit na loan app. Malay natin na ma-approve din kayo kagaya ko. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!